Hi po! Sa video na ito, ipapakita ko naman sa inyo kung paano gamitin yung Keepa Product Finder para sa inyong reverse sourcing. Kung napanood nyo yung kaninang video, yung ginamit natin yung category 3, o di ba dinaanan natin yung product finder kanina at sabi ko gagawan natin ng mas focused na video. So ito na po yung mas focused na video na yon. So para mas maintindihan ninyo, punta na tayo sa screen ko. So ito na tayo sa screen ko, and then as always, pupunta tayo sa keepa.com, tapos data. And this time, instead na sa category 3 tayo pupunta, ay pupunta tayo dito sa product finder. Ayan, punta tayo dyan, product finder. Tapos makikita nyo ang daming filters, di ba? So iisa-isahin natin yung mga bagay na yan. So makikita nyo dito na meron tayong sales rank. So ano yung hinahanap natin na sales rank? And dito na tayo magkakatalo. Okay? So ano yung top na sales rank na hinahanap nyo? So ako na lang, para lang mas madali, hinahanap ko yung mga 150,000 and below. Yun ang ginagamit ko personally. Okay? Ako mismo, pag nagsa-search ako, itong mga filters na pinapakita ko sa inyo, ito na mismo yon ginagamit ko. So 2 yung maximum from yung kanyang yung kanyang minimum. So 2, 150,000 and below. Tapos dito makikita nyo na meron pang mga averages. So ito yung average niya na 180 days, average 90 days, average 30 days. So gusto ko siyang nilalagyan sa 90 days para lang kasi pag sinabing average, yan yung average. Well, yan yung everything summed up, parang gitna ng lahat, parang ganon. So gusto kong ginagamit yung 90 days para at least consistent yung makuha kong movement ng sales rank, kung maalala ninyo. Kasi yung sales rank kasi na kunyari yung current lang, 'di ba? Maalala nyo, may times na matchempohan mo lang yung product na 150,000 yung sales rank niya ngayon, tapos the rest of the time parang nasa 500,000 pala siya. Naalala nyo yung mga hindi bumebenta. So yun ang iniiwasan natin, kaya gusto ko siyang lagyan ng average. Pwede ring 180 days kung gusto nyo, mas stable siya kung 180 days. Pero ako kasi parang okay na yung 90 days sa akin. Bala na kayong mamili dito. So kasi merong mga bagong listings na wala pang 6 months kunyari. So okay na sa akin yung mga yung mga 90-day average lang. So para sa akin ito, kung gusto niyo gawin yung 180, mas stable yung makukuha nyo. Yun lang masisiguro ko. So pero okay na sa akin to, 150,000. Tapos, itong mga percentage na to, okay, 1 day drop percent from eto to eto. So, yung mga yan, gagawin na lang natin yan dun sa Keepa natin mamaya kasi hindi ko siya ginagamit. Pero kasi, pwede mong yung Keepa, pwede mong i-order yung Keepa na gusto mo, pataas kunyari yung sales rank, or pababa kunyari yung sales rank, parang ganon. Dito mo siya magagamit sa mga drop percent na yan. Para sa akin, super complicated yon, hindi ko na siya ginagawa. Pero gagamin natin siya mamaya dyan sa bonus section natin sa ibaba na tayo ng iba pang mga features ng Keepa. Huwag kayong mag-alala, hindi lang to product sourcing, kundi Keepa rin. Kasi I know na meron kayong mga magagamit pang ibang mga bagay dito sa Keepa, maliban sa mga personal na ginagamit ko. Okay, hindi dahil personal ko na ginagamit, yan na yon. I'm sure may madidiscover pa kayong iba, so ituturo ko pa sa inyo ibang mga features, wag kayong mag-alala. So, dito muna tayo. Buy box, di ba ang hanap natin ay $20 and above, kunyari. So, $20 yung buy box. Tapos, at the same, lalagyan ko sa 90 days ng $20. So, kung mapapansin nyo, nilalagay ko dito sa 90 days kung ano yung nilalagay ko dito sa current, di ba? Tapos, ayoko ng kalaban ng Amazon. So, para mawala yung mga Amazon as much as possible, i-click ko na out of stock yung Amazon. Tapos, yung new, syempre, gusto rin naman natin ng mga walang buy box na items, di ba? So, yung new kasi is any, yung mapa third party na FBA or FBM. So lalagyan ko rin dito ng 20. Tapos dito rin, syempre, lalagyan ko rin ng 20, 'di ba? Tapos hayaan ko na to kasi yan na yung this represents both of them, kumbaga. Tapos yung used, syempre, ayaw naman natin ng used. So out of stock na lang yan. Lightning deals, ako kung gusto kong pabayaan yan, pero di ba, sige, hayaan na natin. Yung used, ayaw ko ring makita sa out of stock. Tapos dito na tayo sa baba, di ba? So title, brand, and more. Ngayon, dito na tayo, medyo magkakatalo. Ako, personally, gusto ko nang namimili tayo ng category. Gusto ko namimili ng category. Bakit? Okay, gawin natin to. Papakita ko na lang. Makita niyo na may 2,865 products, di ba? Na 1,000 products, 720. So, tingnan natin dito. Makikita nyo rito na 10,000 lang yung maximum results. 'Di ba? Yung first 10,000 niya, 'di ba? So balik tayo, advanced filter, ayan. So yung first, kahit na may 2.8 million results, yung first 10,000 lang yung ipapakita niya. So sayang, 'di ba? Parang sayang yung the rest of it. Parang yung 2.7 million na natitira, 'di ba? So ang gagawin ko rito is mamimili na lang ako ng category dito.
Pili tayo ng category para 10,000 lang yung makita natin dito as much as possible, di ba? Kasi sayang di ba? Kunyari, pili naman tayo ngayon ng beauty and personal care. Di 115,000, hindi pa rin makikita yan. Sayang yung iba, di ba? So mag-aano naman ako ng subcategory ngayon. Ngayon, hindi natin memorize yung mga subcategory. Pero don't worry kasi pwede tayo mag-type ng A. Okay, so wala. B or something. Basta mag-type lang kayo, tapos B. Or kung gusto nyo, ang pinaka-effective dyan is pumunta tayo ulit sa Kipa. Tapos pumunta kayo sa category 3. So punta tayo sa Kipa ulit. Okay, mag-open tayo ng secondary category 3. Tapos, ano yung inano natin kanina? Beauty and personal care, di ba? So, tandaan na lang natin dito na gusto natin ng foot, hand and nail care. So, tatype po dyan, foot, hand and nail care. Ayan. So, ngayon, meron tayo 683 products. So, okay na yan. Diyan na ako. Titigil na muna ako dyan. Di ba? Tapos, pagkatapos ko ng foot, hand and hand care. So, next category naman yung titignan ko, yung fragrance. Next, yung hair care. Next, yung makeup, di ba? So, nafi-filter natin. Ngayon, punta tayo rito sa sa is one of ganyan-ganyan. So dito kung naghahanap kayo ng specific na mga type, kunyari yan mga books, mga cellular phone, pero ako hindi ko na ginagamit yan. Manufacturer brand basically, ayan. Pero dito, mahalagang gawin ito, okay, is none of brand generic. Kasi kung maalala niyo yung mga generic na brand, sabi ko iwasan, 'di ba? Kasi pwedeng ma-section 3 or pwedeng hindi natin ma-list. So iwasan na natin from the get-go dito pa lang by putting this in here. Okay? Is none of generic. So mamaya baka daanan pa natin to dun sa Kipa special mamaya, dun sa Kipa focus. Pero for now, skip na natin kasi nasa product research pa lang tayo. Tapos ito, new offer count. Di ba ang hinahanap natin ay 3 and above? So ilalagay natin current from 3 to, kunyari gusto nyo maximum seller niya 30 lang or 50 lang or 100 lang. Pwede nyo ilagay dyan. Kunyari gusto ko na maximum sellers ay 30. Kung VA kayo, ma-encounter nyo yan sa mga clients na parang, okay, I want a maximum of 20 sellers only, parang ganon. So, pwede nyo yung ilagay dyan, di ba? Kunyari, 20 sellers yung sinabi. Tapos, ilalagay ko rin sa 90 days yun. So, 36. 3 to 20, di ba? Ganyan. Para talaga nag-average yung paggalaw ng mga sellers ay consistent, parang ganon. So, pero ako, I personally prefer na wag na lang, okay? Kasi, merong mga products na kahit na 50 yung sellers, 70 yung sellers, parang ganyan. Pinapatos ko pa rin. Depende dun sa sa buy box rotation, saka dun sa sa parang dami ng sales niya, parang ganon. So, used offer count, wag na natin pakialaman yan. Tapos dito sa buy box, ideally gusto ko third party, kaya nilalagay kong third party. Ayaw naman natin na Amazon yung nasa buy box kasi pag na Amazon, ibig sabihin parang Amazon yung nagbebenta, di ba? So third party nilalagay ko rito. Tapos buy box is FBA, hindi naman kailangan, pwede namang FBM din yung buy box, so ino-all ko na lang yan. Tapos buy box used seller, so di ba na, wag natin pakialaman yan. Yung mga used, hayaan na rin natin yan. Tapos mamaya babalikan natin tong seller, okay? Pero mamaya pa yon, okay, na separate video. Tapos syempre, pag nag-Amazon selling ka, physical product lang yung binibenta mo, di ba? Hindi digital products. So, i-uncheck natin yan para matanggal yung mga digital downloadables saka yung mga e-books. Tapos, kung ayaw nyo ng variation, di no variation, kung gusto nyo ng variation, yan, pwede nyo rin i-all. Tapos, count off. Kunyari, naghahanap kayo ng bundles, so pwede kayo dyan. Itong criteria na binibigay ko na to, parang pwede nyong galawin to, wag kayong magalala. Lalo na yung sales rank, pwede nyo i-adjust yung category. So, pagka nagpakita ako mamaya ng bundles, baka ito na yung setup at ipapakita ko na lang yung yung unit count niya, okay, mamaya. So, just know that nagagawin ko 'yan, okay? Tapos itong image count, pwede ring maging mahalaga to kasi 'di ba, yung mga sa experience ko, yung mga OA products ay parang marami na yung 5 images. Minsan ginagamit ko 'yan. Sales rank drops. 'Di ba, kung maalala niyo yung analysis, tuwing drop ng sales rank, parang it represents one sale. So ako personally, gusto ko at least may 30 drops, at least may 30 sales per month. So nilalagyan ko ng minimum na 30 dito, yung current. Tapos nilalagyan ko rin ng 90 dito sa 90 days. Again, para lang may consistency. 'Di ba? Tapos kung gusto niyo lagyan dito ng 180, di okay din, 'di ba? Bahala kayo. Pero ako ito lang nilalagay ko. Tapos bought in the past month. So gusto ko naman at least 30, 'di ba? From 30. Pero ayan, tingnan niyo yung nangyari na wala yung results dito. Okay? So warning 'yon. Pagka wala kayong nakita rito, ibig sabihin you overdid it. So, pag tinanggal natin, ayan, bumalik siya. So, bantayan nyo to. Habang nag-filter kayo, bantayan nyo tong bagay na to. Okay, kunyari, gusto ko ng 10. Okay, bought in the past month, 10. So, wala pa rin. So, mag-ingat kayo dun sa mga ganyan. Okay, tinitignan nyo to. So, ayan, tinitignan nyo yan.
Kasi pag nawala yan, ibig sabihin na sobrahan nyo. So habang ginagalaw nyo to, alam ko na magandang mag-experiment. Tignan-tignan nyo to. So tapos rating, review count, gusto ko ng 1,000 and below. So 1,000 yung maximum. Lalagyan ko rin sa 90 na 1,000 yung maximum. Ano lang naman to, optional to. Kaya kagaya na sinabi ko kanina, pwede namang wala. So i-ano natin, tanggalin natin to. Pero kunyari lang. Tapos dito, gusto ko ng no Amazon offer exists para matanggal natin yung Amazon. Ngayon, mapapansin nyo parang tinanggal natin yung Amazon 3 ways, di ba? Yung out of stock kanina, yung third party yung buy box kanina, tas ito na naman. Pero makakita pa rin kayo ng binibenta ng Amazon. Ganun lang po talaga. Mamaya, dadaanan din natin to mga number of na mga ganyan, okay, item dimensions. Dadaanan natin yun mamaya. And then, ngayon tapos na tayo. So, i-click na natin yung find products. So, meron tayong 111 products na pwede natin kalkalin. Ngayon, page 1 of 20 lang to. So, gusto ko sana na makita siya ng iisang helera. So, ang ginagawa ko dito, ayan, nakita niya yung 1, 2, 3, ang 20 rows. I-click ko lang yan, tapos kukunin ko yung maximum, 5,000. Para lang para lang lahat sila nakalistan ng minsanan. Kung gusto yung next page, then okay lang din naman, wala namang problema doon. Pero ito, ang maganda rito, naka-filter na to. Hindi kagaya nung kanina na, kaninang video na galing ka sa category 3, na iisa-isahin mo pa tong mga to, alam mo yon. Ngayon, alam mo lahat ng ito, nag-fit na dun sa gusto mong category. So, okay na siya. So, ang gagawin ko na lang ay titignan ko na lang sila isa-isa. So, i-click ko na lang to, yung Amazon icon na yan. So, yun, pagkadating nyo sa na yan, so, i-check na natin yung Keepa, yung variations niya, titignan natin kung ungated siya. Tapos, i-google ko ulit siya. So, tingnan natin, sugar, plum, and rose. Yan, tapos, hahanap ulit ako ng profitable na source. Uy, teka lang, parang okay yata to Sugar and plum rose. Ano natin? Sugar and plum rose ba yan? Yata. Tingnan nga natin. So, tingnan lang natin normally, parang puputulin ko na rito kasi parang pare-pareho na lang yung step. Pero, sugar and plum rose ba to? Together weather. Okay, never mind. So, tingnan natin. Ayun, Bath and Body Works Canada. Hindi ko alam kung makakabili tayo sa Canada. Subukan lang natin. Okay. Pero, ayan, nakita nyo, yung steps na ay pare-pareho na. Dahil reverse sourcing din naman ito. So, ang gagawin nyo lang ay i-google nyo na lang siya, hanapin nyo kung meron siyang tindahan kung saan profitable siya. Sayang, out of stock. Ayan, so ganun lang. Tapos, gawin nyo siya sa lahat ng mga products na to, di ba? Tignan nyo siya. Tapos, ayan, makikita nyo yung mga iba't ibang products. So, dito pa lang tinitingnan ko siya. I'm sure merong profitable dito. Pero hindi ko na sasayangin yung oras nyo dito sa video na to para doon. For now, I'll see you next video po. Okay? Bye.